And let's pray. Lord, salamat po dahil alam po namin at nakikita namin sa aming mga buhay na kahit kailan hindi po kayo nagkulang. Salamat po, Panginoon. Lord, yung katulad na sinasabi ng awitin, in good times, even in bad times, you still there, Lord God. Para po kami tulungan, i-guide, at turuan, Panginoon. Salamat po. Kayo po'y tapat at nananatili pong tapat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord. Pangunahan niyo po kami. Hinahayaan po namin kayo, Lord, na magsalita at manguna sa bawat isa. We speak and declare a personal revelation, O Lord God, sa bawat isa. Na hindi lamang po yung naririnig namin mula sa nakikita namin sa slide, kundi ikaw din po mismo mangungusap po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At Lord, through your revelation, mababago po kami. Lord God, matatransform po kami spiritually. Salamat po, Panginoon, itinataas po namin kayo, Lord God. We honor you and we bless your name. In Yeshua's name, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Thank you po, Lord. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ayun, hallelujah. Mabuti po ang ating Diyos. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you po, Lord. Hallelujah. Nakikita niyo po ba ito? Ay structure na ito, no? Mapapansin po natin, iyan. Hallelujah. Ito pong mga nakaraan, nagdaan po tayo doon sa earthquake. Amen? May mga bagyo. At lumabas yung mga sinasabing issues. Pagdating po sa mga structures, no? Sa mga highway, sa mga daan, even yung mga, kahit nga daw po, may mga projects na, yung wala? Ghost projects na mga nirilisan ng mga napakalalaki pong halaga. So dumaan tayo sa mga ganon at nakita natin may mga substandard. Tama po ba? No, nakita po natin, sabi nga po buti na lang din, no? Hindi naman natin sinasabi na buti, may nangyaring Pero nung nagdaan pong mga bagyong ito, doon po natin nakita na grabe po pala ang nangyayari na ngayon sa ating bansa. That's why we need to pray. May mga engineers po tayo, di ba, dito sa ating bansa o sa lahat ng bansa. May mga engineers, may mga architect na ginagamit, may mga tawag doon, yung nangunguna sa mga nagkukumpuni? Foreman, may mga foreman, mga mahalagang tao yan. Kahit sabihin mo, pag sa isang lugar o sa isang building na gagawin, meron pong tubero, tama ba ako? May electrician. Kaya sa engineer, meron pong mechanical engineer, merong electrical engineer, merong civil engineer, ano pa ba? No, merong pang computer engineer din, no. Marami pong klase, pero pag tayo gagawa ng isang bahay, no, kailangan ng mga foreman, at si foreman hindi rin niya pwedeng kayang solo lang din siya. Tama po? Meron siyang kukuha siya ng tauhan. Tama ba ako sa no? Si foreman, siya yung parang head ng construction. Kukuha siya ng pwedeng electrical, no, pwedeng, may pintura pa nga, may nagpipintura, no, mason, yun, mahalaga din yung mga mason na yan, no? O may sports fest tayo, kaya yung mga Amazona naman natin dyan, lumabas na kayo. No? Mason, kailangan din po, no? Ang dami pong mga kaya yung minsan, nakikita ko nga po ito sa mga ibang kapatiran natin, pagkasama sila sa nakakalimutan ko. Ang tawag sa kanila? Construction. Di ba? Construction worker. Grupo po iyan. No? Minsan pa po, may mga construction worker o isang grupo ng ganyan po, na minsan ang lalayo po talaga. Stay in sila. Parang kay Pastor Jums, yung kaibigan po niya o yung kababata niya, taga-Aklan, pero niyo po, nakita sila dito. Bakit? Meron po silang ginagawang building dito. Apakalayo, no? Kasi naman po, mga talaga din yun. Tawag doon? Mga skilled po sila. Pero mo mula doon sa Visayas, dadayo po sila dito.
para lang po yung ganyan na construction. Banda kila Sister Annabel, dati yung ginagawa nila, yung noon na bahay niyo po, may building doon na ginagawa sila. May mga ganong grupo po ng mga construction worker. Talagang gano'n naman po, no? So, kapatid, ako po naniniwala na minsan may makikita ka naman na parang ang ganda-ganda. Ganda ng design, ang ganda ng pagkakagawa. Pero, pag dumating naman yung bagyo, lindol, aba, doon na makikita yung stability ng isang building. Kaya minsan, o kaya madalas, ayun nga yung pinagaan, may napanood ako dati, architect at saka engineer, no? Nag-aano sila. Mahalaga yung ano sa amin, no? Parang walang building mo, kung walang architect, hindi magiging maganda yan. Yung mga design na ganito, at kung yung mga, kailangan pwede madisgrasyang ganyan. Sabi naman ni engineer, hindi naman magiging matibay yung ano mo kung ganito, ganyan, no? Pero both is very important. Tama po? Importante. Maging sa atin po, kung titignan natin sa ating spiritual, tayo po'y tinawag ng Lord na body. Kanina itinuturo ni Brother John yung authority na kung saan laging tignan mo yung sarili mo nang mas may head sa'yo and learn to submit doon sa leader mo, submit at i-honor, katulad ng example niya, sila Daniel. Nakalagay po yun sa pinag-aralan natin sa Book of Daniel, na kung saan kahit na ganun po sila, wala po kayong makikita doon na parang sinuway nila o dinishonor, dinisrespect po nila yung mga kings. Wala po. Kaya doon ka mabibilib. Naalala ko yun na ituro ni Pastor Obed. Doon ka rin bibilib sa kanila na kung saan na kaya po nilang tayuan yung kanilang faith nang hindi nila dinidishonor, yung hindi nila, ang pangit po nung term, pero yun yung hindi nila binastos o ano man po. Hindi po nagpasako pa rin sila yung sa authority, pero nanatili yung faith sa kanila. Nanatili po sila sa kanilang kabanalan, nanatili yung pagiging Kristiyano sa kanila, nanatili yung banal na pagkatakot sa kanila. Amen? Kaya kapatid, hindi po natin kailangan, hindi natin kailangan labanan yung ating president. Just ask the Lord and pray. Amen? And stand on your faith. Amen? Kaya nga po, kahit sinong umupo na president po sa atin, pinagpipray po natin iyan. Amen? Hallelujah! No, mga kapatid, tayo po'y tinawag ng Lord na body. May kamay, may paa, may boses, may mata, may tenga. Hindi pwedeng i-create tayo ng Lord na tenga lang. Kaya nga po tayo body. May bagay akong hindi nagagawa na kayang gawin ni Sister Esther. Meron namang kayang gawin si Sister Esther na hindi naman kayang gawin ni Sister Lisa. Pero may kaya din gawin si Sister Lisa na hindi naman kayang magawa din ni Sister Esther. Naintindihan niyo po, mga kapatid? No, kaya importante, kaya ang ganda po nung pagkakadesign na ibinigay ng Lord sa atin pagdating sa age group. No? May youth at work, merong youth at work, no? Merong pong young professionals at work. Meron din tayong young couple at work. May na women at work. Merong men at work. Amen. Lahat kumikilos. Bakit? Hindi lahat kaya ng kabataan. Hindi lahat kaya ng mga tatay. Baka kung puro tatay lang po ang worker. Kasi may nagagawa yung mga women na hindi kayang gawin ng men. Pero may nagagawa naman ng men na hindi kayang gawin ng women. No, kaya napaka-importante nung collaboration, yung pagiging co-worker po natin, yung partnership natin. Kaya pwede ba sabihin mo sa katabi mo, partner kita, ha? O walang magsasabing partner kita in life. Biglang may ganun No?
Partner tayo, napaka-importante ng partnership. Ito po binigay ng Lord sa akin. 1 Corinthians 3:9. Ano pong title, Pastora? Yan po. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. Focus tayo. Ganda po nito, may binabasa po ako. Ang ganda ng inire-reveal, itinuturo ng Lord. Pwede natin sabihin na reminder ito ng Lord. At kapag tayo po ay hindi nakinig doon sa reminder ng Lord sa atin, pwede tayong mapahamak. Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 3, verse 9. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, fire. For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. Susunod, ituturo po natin yung you are God's field, you are God's building. Pwede ba sabihin mo yan sa katabi mo, you are God's field, you are God's building. Wow! Pag sinabi natin God's building, si Lord ang nagtayo sa'yo. Amen! Pag sinabi natin God's field, si Lord ang kumilos dyan para ikaw ay lumagot, magbunga. Pag sinabing God's building, si Lord ang nagpalakas, nagpatatag sa iyo kung bakit nakakatayo ka pa. Amen! Palakpakan natin ang Lord at nakakalakad na si Brother Bubut. Nakaakyat pa ng hagdanan, 3rd floor. Hallelujah! Susunod, bubuhat na yan ng tao. Hallelujah! Thank you po, Lord. Palakpakan natin ang Lord. Ang bilis ng restoration, ng healing ng Panginoon. Thank you po, Lord. Walang excuses eh. Nagulat kami, si Norprise, andito na. Thank you po, Lord. Hallelujah. Makikita natin kabutihan ng Diyos, kapatid. Di natin alam yung katinding pinagdaanan nila. Ay, naku po. Pero andito na ngayon. Amen? Andito na ngayon. Gumano na nga daw kay Sister Annabelle, I love you. I love you. Pero andito na, hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Answered prayer. Sabi, we are God's field and we are God's building. Itong maganda, pag si Lord ang nagtayo, si Lord ang nag-asikaso, hallelujah, magiging matibay ka. Magiging matibay ang bawat isa sa atin sa kabila ng unos na pwede pong dumating. Sa kabila ng earthquake na kahit sabihin mo ilang magnitude pa yan, ilang intensity pa yan. Pag si Lord ang kumilos dyan sa building na yan, pag si Lord ang nagtayo sa'yo, hindi ka magigiba. Madalas kinakanta po nila Israel yon. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Alam niyo yun, mga Sunday school teacher, di ba? Si Jesus ang sandigan, hindi... May English kasi daw yun. No? We are God's field and we are God's building. Sabi po, 1 Corinthians 3:9 reminds us of the vital role we play in God's work. Ang ganda po niyang basahin natin yung yung chapter na iyan. Sabi, ito daw po yung pagpapaalala ng Lord sa atin kung gaano po kahalaga yung role ng bawat isa sa atin. Mahalaga si Sister Nina sa church. Mahalaga si Sister CJ sa church. Mahalaga si Brother Rene sa church. Kay CJ pala. Mahalaga si Brother Rene kay CJ. Hallelujah. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Pinapaalala ng Lord, kapatid, na mahalaga ka sa kingdom. Mahalaga ka sa gawain ng Panginoon. Hindi kaya ng pastor. Pastor lang ang kikilos. Sabi, it emphasizes that we are not alone in our endeavors. Rather, sabi po, we are collaborators with God. Pinag-aaralan natin yan sa Sunday School. Diba? We are collaborators. Magkakasama po tayo, magkakatulong po tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. This partnership is profound. Sabi, napakalalim daw po nitong
partnership na ito. Yung pagtutulungan po natin pagdating sa gawain ng Lord para lumago, it is very, important at napakalalim nito, profound. Napakahalaga po nito. God could choose you to fulfill His plans without our assistance. Yan ang totoo. Si Lord kaya naman po eh. Kahit hindi po tayo tumulong, kayang-kaya ng Lord. But He invites us to be active participants. Kaya di ba ilang beses nababanggit sa atin ng mga teachers natin sa Sunday School, manager po tayo pero hindi tayo yung owner. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. No? Parang alam mo yung pag nilagay naman natin sa pagiging anak, binigyan ka ng karapatan ng Panginoon kung anong meron siya, sa'yo na din. Amen! Pero siya talaga nagme-may-ari ng lahat. Sabi, this partnership is profound. Iba-iba po yung anointing natin. May 5 pillars po tayo. May ministry ng prophets, may ministry ng pastor, teachers, may apostle, may evangelist. No? Iba-iba yung anointing, iba-iba yung pagkatawag ng Lord sa atin. Amen. Sabi, it's us, if we hands us the tools and says, join me in the building and growing. Yan ang sinasabi ng Lord sa atin, tara, makilahok ka, tumulong, sumama ka. To build. Amen. To build and grow. Amen. Kaya sinasabi natin na kailangan natin ng isa't isa. And the partnership is profound. Malalim ito, kaya kailangan ng malalim na relasyon. Una sa Lord at relasyon sa isa't isa. Think of a wonderful garden. It requires, care. Sabi nga ni Brother John, kapag wala kang pakialam sa isang tao, wala kang pakialam. Ang lalim po nun, no? Pag wala kang pakialam sa isang tao, talagang wala kang pakialam. Sabi naman nung iba, wala kang care. Yun din yun. No, sabi, it requires care. Pag ikaw daw ay mag-garden, pag ikaw maghahalaman, kailangan inaalagaan, kailangan ng oras, kailangan dinidiligan, pinapaarawan. Amen. God is the master gardener. Siya po ang ating Diyos na nag-aalaga sa atin. And we are the helping hands, dedicating our efforts to ensure the garden flourish. Tayo po ay partner ng Lord, tinawag ng Panginoon para yung garden na iyon, makitang lumalago at maganda. Tignan mo ngayon katabi mo kung magandang lalaki, magandang babae, sa balat ng lupa. Sabi, but what does it mean to be a laborer together with God? Kasi sinabi, tayo po ay co-workers. No, ano ba ibig sabihin nito? No, our efforts to spread His word, show love. Yan. Dapat pinapakita, in-express po natin yung love natin sa isa't isa at love natin sa labas. Kaya po yung pananalangin para sa iba, pag-ibig po iyan. Pag wala kang pag-ibig para dyan, hindi mo makakayang ipag-pray yan. Pag wala kang pag-ibig para sa ating bansa, pag wala kang pakialam sa ating bansa, hindi ka mangingialam. wala kang care. Wala kang care sa bansa natin. Pero kapag mahal mo ang bansa natin, pagpipray mo yan eh. Yung pamilya mo, mahal mo, pinagpipray mo eh. Kahit na hindi sabihin sa yung ipagpray mo yung tatay mo, nanay mo, ipagpipray mo yan, bakit? Mahal mo iyan. Amen. Sabi ito daw po yun, sabi, each of us is uniquely gifted. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, gifted ka, kapatid. Gifted child ka, kapatid. Gifted, batang may laban. Hallelujah!
Kinreate tayo ng Lord na gifted. Meron kang gift, may anointing ka, meron kang talent. Amen. And together we bring light into darkest corners. Ang liwanag ay nasa iyo. Kaya kapag ikaw nadaan sa dilim, nagliliwanag din yung dilim. Uplift the weary and encourage one another in faith. Yan dapat po yung ginagawa natin as at work. Kung ikaw man ay youth, dapat at work ka. Amen? Kumikilos. May ginagawa para sa Panginoon. Kung ikaw ay young couple, ano ba Tagalog ng young couple? Batang ina, batang ama? Hindi. Hallelujah. Dapat kumikilos ka. No? Dapat tayo... Dapat meron po tayong paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa talaga sa kainta. Alam po natin mga edad ng mga kapatiran po natin doon. Kaya kami na-enjoy namin ni Pastor doon. Talaga naman, kasi yung joy, yung pag pinasayaw po sila, ay nako, pag pinanood ko yung sumayaw po sila ng, let's celebration. Nako po, bigay na bigay po sila. Dapat ilalagay ko dito Andiyan sila si Sir Cherio. Aba, ang kagaling. Let's have a celebration. Talaga naman. Kung anong gawin ni Ezekiel, gagayahin nila. Talaga. Pero wala po silang May isa pa din, si Brother Robert, nakalmot ng pusa. At hindi lang po basta ganon. Ay, grabe po yung Grabe. Pero umattend pa rin ng church. Umattend pa rin ng church. Minsan po, talagang nakakalimot siya. Alam naman natin yung mga may edad na ganon. Ano ba ngayon? Si Sister Annabel nga, hinahanap lagi doon Pero hindi Annabel ang pangalan. Ano yung lagi niya sinasabi? Angelina. Lagi si Angelina No? Pero alam niyo po, ang ganon. Ang titindi pa po, naglilinis pa po yun doon. Tuwan-tuwa kami na naglilinis, nag-aalaga ng mga halaman po. Dadating na lang kami doon, ayos na po. And hindi po natin pwede sabihin na talaga, matanda na ako, hindi na ako pwede dyan sa paglilingkod sa Lord. Ay, na ako, senior na ako, hindi na ako pwede dyan sa Lord. Kapatid, gifted ka. Unique ka. May kakaiba kang talent, anointing na binigay ang Lord sa'yo. At dapat po natin yan ipagamit to advance the kingdom of God. Amen. Being God's building means we are constructed with purpose. Amen? Pag sinabi, you are God's field, you are God's building. Pag sinabi daw po natin God's building, constructed ka daw with purpose. Inayos ka for a very purpose ng Panginoon. Kung bakit inaayos ka ng Diyos, kung bakit may inaalis ang Panginoon sa'yo, kung bakit may nililinis ang Lord sa'yo, kung bakit ikaw ay sinishape ng Lord, hinuhubog ng Panginoon. Bakit? May purpose kasi ang Diyos sa'yo. May purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Each person being a brick in the grand design of a life that honors Him. Doon tayo patungo na kung saan kapatid, lahat ng ginagawa natin itong paglilingkod natin sa Panginoon. Ang maging laman ng puso natin is to honor God. Amen? I-honor ang Panginoon. Ito po sabi ni Billy Graham, our life should be a canvas that reflects the beauty of God's love. Wow! As we labor in His field, kailangan daw po nagre-reflect yung kagandahan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Habang tayo daw po ay naglilingkod sa Kanyang fields. Amen!
No, makita daw dapat sa atin mag-reflect yung beauty of God's love sa ating paglilingkod sa Lord. Tignan mo nga yung katabi mo, nakikita mo ba yung kagandahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang paglilingkod? Pagtingin mo gano'n, hindi. Hallelujah! Dapat nakikita daw po, lumalabas at nakikita na maraming tao, pag-ibig ng Diyos nasa iyo. Di ka pa nagsasalita, pero nakikita na ng marami. Aba, iba tong taong ito. Ang nakikita ko sa kanya, pag-ibig ng Diyos. Sabi, never underestimate the value of even the smallest act of kindness. Huwag mong isipin na, maliit na bagay lang tong magagawa ko. Huwag mong isipin, huwag mo daw maliitin. Kung nakikita mo, yung kapwa mo, ganito lang ginagawa, ganyan lang ginagawa. Sabi, never underestimate. Yung tingin natin, smallest act of kindness. Yung magbigay ka ng food sa mahirap. Yung ikaw ay tumulong kahit na walang nakakakita sa'yo. Kapatid, sabi, never underestimate. Dahil sa Lord, iba yan. Sa Lord, matindi yan. Amen? Kaya yung simpleng bagay na ginagawa mo para sa kapwa mo, kapatid, hindi man makita ng maraming tao, nakikita naman yan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Thank you po, Lord. Sabi pa po ni Bishop T.D. Jakes, sabi, when we realize that we are a part of God's great work, pag na-realize mo daw, kasama ka doon sa great work ng ating Panginoon, it transforms our perspective. Nababago daw po yung ating pananaw sa buhay. We aren't just doing tasks, we are part of something extraordinary. Wow, palakpakan natin ang Diyos. Kapag na-realize mo daw na yung paglilingkod na ginagawa mo para sa Lord yan, maiiba yung perspective mo. Hindi mo iisipin na ano ba naman to, responsibilidad, ano ba naman to, ang hirap naman, lagi na lang sa akin pinapasa, ano ba naman ito. Hindi daw yun ang maiisip mo. Maiisip mo, you are part of something extraordinary. Ikaw yung pwedeng pagdaluyan ng supernatural. Ikaw yung pwedeng gamitin ng Panginoon for extraordinary. Wow! Tanda mo yan, kapatid. Kung bakit tayo naglilingkod sa Lord, pwede kang gamitin ng Lord for supernatural. Paul was addressing the Corinthian church which face divisions due to people. Kaya sabi ko, pag binasa niyo po yung chapter 3 na yan po yung merong issue, no? Yung mga tao na kay Paul ako, kay Apollos ako, kay Cephas ako. Sabi, si Paul nga yung nagtanim. Sino naman nagdilig? Si Apollos. Sino mahalaga? Siyempre yung nagtanim. Siyempre yung mga nagdilig. Kaya nagkaroon ng division. Bakit yung mga tao? Sino sinusunod na? Hindi na si Lord. Nandun na sila sa tao nakatingin. Kaya kapatid, tayo po, pare-pares po tayong naglilingkod sa Lord. Makita man ni pastor o hindi, ang mahalaga, ginagawa mo yan para sa Lord. Marami kasi ngayon, sige ako na lang gagawa. Baka sabihin kasi na walang gumagawa Ibig sabihin baka wala na sa puso mo yan. Gagawin mo na lang dahil walang ginagawa. Hindi dapat ganyan. Kundi gagawin ko yan dahil mahal ko si Lord. Maglilingkod ako dahil mahal ko si Lord. Mananalangin ako dahil mahal ko si Lord. Pagpipray kita dahil mahal ko si Lord. Amen! O kaya naman, sige ako nagagawa kasi ayaw niyang gawin Ay kapatid, hindi po ganon. Amen. He uses this verse to remind them that their loyalty should ultimately be to God.
Kaya sabi ni Paul sa kanila, nirebuke sila. Aba, sino man nagtanim, sino man nagdilig, sino man nag-alaga sa inyo, kapatid, sabi, si Lord pa rin ang dapat na sinusunod. Ang loyalty, ang faith pa rin natin kay Lord, hindi sa tao. Amen? Our loyalty should ultimately be to God, not to human leaders. Kasi kapag sa tao ka nakatingin, mapapagod ka lang. Pag may ginawa yung taong yung tinitignan mo, madidisappoint ka. Pag sa tao po tayo nakatingin. Paul views these leaders, including himself and Apollos, as mere servants in God's work. Sabi ni Paul, parehas lang naman din kami pinaglilingkuran. Sabi ko nga, naalala ko dito sa government natin, ganyan din. No? Dito ako kay D. Dito naman ako kay B. Tapos sabi naman nung isa, kung ibababa nyo naman si ito na, iboto. Itaas natin gawing president. No? Parang na. Yung loyalty, katulad ng na-example ni Brother John, yung compromising, para ma-promote, anong gagawin? Susundin na lang kung ano sinasabi. Sabi, our loyalty should be sa ating Panginoon, not to human leaders. Marami po kaming naging testimony at narinig ng mga testimony. Hindi naman sila nagpalakas dun sa kanilang boss nila, pero ini-increasean sila. Pinopromote sila. Amen? Hindi yung sasabihin mo, sunod-sunuran kung ano sabihin, kahit mali na. O kaya naman, bulag-bulagan. Uso po iyan talaga sa mga kumpanya. Kunyari, wala ka na lang nakita. Basta aabutan kita. Ano yung sabi mo, Brother John? Easy money. Easy billionaire daw. Ay, mga engineer natin dyan, ha? Sabi, Paul views these leaders, including himself and Apollos as mere servant in God's work. Parehas lang naman tayo, pinaglilingkuran. Sabi ni Paul, parehas lang kami pinaglilingkuran. Yun ang paglingkuran. At tignan natin, our unity is grounded in our joint relationship as laborers in God's vineyard. Napakahalaga na meron po tayong unity o tayo po'y nagkakaisa. Amen? Ang covering natin, ang master natin, walang iba kundi si Lord. Amen. Sabi, it emphasizes the value of teamwork in faith. Sabi mo nga, teamwork in faith. Hindi po teamwork sa kalokohan. Nagkakasundo yung magkaaway kapag kalokohan na ang ginagawa. Hindi po teamwork sa kalokohan. Bro, sige. Sige, kung bahala, hindi ko na lang babanggitin kila pastor. Ayan na. Sabi, teamwork in faith. Tayo po'y dapat makitaan na tayo po'y may partnership, teamwork, pagdating sa ating pananampalataya sa Panginoon. Every Christian, regardless of position in the church, anuman pong position mo, anuman ministry mo, has a part to play. Whether that's praying, teaching, leading, or serving in quiet ways. Sabi ko nga po, iba-iba yung anointing na binigay ng Lord sa atin. May iba na talagang pagdating sa prayer, pag siya pinag-pray mo, at binigyan mo ng assignment sa prayer, ay talagang kaya niya. Tumagal, kaya niya talagang tutukan. May iba naman sa worship, may iba naman sa teaching. Amen. Pero sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Amen? In God's vineyard. Napakahalaga yung relationship para tayo po'y magkaroon ng unity. Paul is clear that God is the ultimate architect. Amen? Si Lord ang ating po ultimate architect. Siya nagdi-design, siya gumagawa, siya nagpipwesto. Sabi, and builder of His church. Amen. Ultimate character and builder of His church. Kaya kapag hindi mo hinayaan na si Lord ang mag-build,
magtanim o si Lord ang watered sa'yo, magdilig sa'yo, mag-alaga, alagaan ka. Kapatid, pag hindi natin hinayaan na i-lead tayo ng Lord, malamang maliligaw tayo. The emphasis is not on human leaders, but on the collective work that points to the grander goal of glorifying God. Amen? Yung buhay po natin, binibigay natin sa Lord to honor God, to glorify. Kaya tayo sumurrender din sa Panginoon. Gusto natin si Lord na ang manguna sa ating buhay. Amen? This is an essential reminder for us today. Challenges may arise within the church. Pwedeng magkaroon po ng challenge sa loob ng church. And, ano daw po? Misunderstanding. Ayan ang gustong gawin ng kaaway sa loob ng church. Magkagulo sila. Ang gusto ng kaaway, magkaroon ng mga misunderstanding, hindi pagkakaunawaan. Hindi man lang pinansin yung opinion ko. Hindi man lang pinansin yung suggestion ko. Lagi na lang silang nasusunod. Pero nang chat doon, okay, kahit anong mapag-usapan. Pero ang laman pala na puso niya, hindi na naman ako inano nito. Lagi na lang siya, ikaw na. Yan ang gusto ng kaaway. Sabi, challenges may arise sa loob ng church. Puro challenge nga daw eh. Ang daming challenge na pwede mag-arise. Misunderstanding. Ano daw po nangyayari pag may misunderstanding? May lead to division. Kaya yung Corinthian, ano nangyari? Dito kami kay Paul. Kasi kung hindi sinimulan ni Paul, wala kayo. Dito kami. Kung hindi naman nila inalagaan ni Apollos, kung hindi niya tinaniman at hindi niya kami inalagaan, di wala. Sayang din ang tanim ni Paul. Sabi ni Paul, hindi! Pares lang kami ng pinaglilingkuran. Yun ang paglingkuran natin, si Lord. Focus tayo sa Lord, hindi sa tao. Amen. Sabi, misunderstanding may lead to division. Yan ang gusto ng kaaway. Magkaroon tayo ng pagtatalo-talo, magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Para ano mangyari? Hati ang church. Dito kami sa pula. Dito kami sa blue. Alam mo yung mga pulang yan. Dito kami sa dilaw. Alam mo, nangyayari yan. Gustong-gusto ng kaaway yan. Para ano? Magkaroon ng division, ma-divide ang church, mahati ang church. At kapag hati na ang church, ay nako po, ang gulo na. However, we must remember that our calling is to, ano daw po? Work together. Tinawag tayo ng Lord to work together. Kaya sabi natin kanina sa unang slide, napakahalaga ng partnership, relationship. Kasi tinatawag tayo ng Lord para sa gawain na to work together. Kaya may mga ministry tayo. May shepherding, may admin. Amen. Sabi, work together, honoring God in our actions and demonstrating His love in our community, in this world. Amen. Kapatid, pag walang unity, paano tayo makaka-minister? Paano natin ma-demonstrate, mapapakita yung pag-ibig ng Diyos sa labas? Kung dito pala sa loob, hello kapatid! Hello sis! Nagkagatan. No? Kailangan dito pala sa loob. We are equipped pagdating sa love natin sa isa't isa. Una, syempre, love natin sa Lord. Pero makita, nagmamanifest yung love natin and partnership natin. Yung teamwork in faith. Amen.
Alam mo yun, parang ang bilis po nating maunawaan. Pag may nag-arise na challenge na ito at ibinaba, ang bilis maunawaan ng bawat isa. Kung ano dapat gawin. Pag may ibinaba at ito naging word ng Lord, alam mo yun, ang bilis na, kung yan ay word ng Lord, susundin po natin. Amen. In 1 Corinthians 3:9, sabi po, for we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, you are God's field, you are God's building. Amen. Sabi po, field and a building conveys a sense of growth and stability. Pag sinabi natin you are God's field or field, pwede sabihin natin, ang pinag-uusapan dyan ay yung ating growth, yung ating paglago. Kaya sabi ko kanina, if you are God's field, hinayaan mo si Lord dyan sa field na yan ng Panginoon, hinayaan mo siya mag-alaga sa'yo, manguna sa'yo, makikita ang growth. Makikita na ikaw ay lumalago. And if you allow God to be your God's building, siya nagtayo sa'yo, ano makikita sa'yo? Stability. Sabi mo nga, stability. Yung tibay na kahit anong uga sa'yo. Yung tatag na kahit anong bato sa'yo. Yung tatag na kahit anong atake sa'yo. If you are God's building, di ka basta-basta bibigay. Hindi ka substandard. Ang naisip ko, subwoofer. Substandard. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka substandard. Amen. Na alam mo yung mga substandard, parang tingin mo, okay, ang ganda. Pero pag dumating yung challenge, doon pa lang po nakikita ang substandard eh. Hindi mo mapapansin yan na substandard na agad unless talagang ipakita na nakalabas yung mga cow. Yung mga bakal, hindi naman po makikita yan eh. Katulad nung sinasabi sa, ayan na, DPWH. Yung sinasabi mga bakal po sa ilalim, hindi mo naman talaga makikita. Alang, ukayin mo, sirain mo para makita mo yung pagkalalaking mga bakal. Hindi po eh. Pero alam mo, saan mo makikita? Sa test. Sa test. Makikita mong hindi matibay, makikita mong substandard pag may test. Pag may testing. Pag may challenge. Tignan mo yung nag-earthquake. Naglitawan. Tignan mo yung napakalakas na bagyo. Naglitawan. Kapatid, kaya pala tayo tinitest ng Lord para makita talaga yung stability, yung create ng Lord, yung design ng Lord sa'yo. Na kahit bumagyo ang lakas ng tindi ng atake sa'yo, nakikita yung tibay mo. Amen? Nakikita yung tibay mo. Kasi hindi makikita at hindi lalabas yan kung walang challenge. Ang church, nakakaranas ng challenge, pero kapatid, hindi tayo titigil. Amen? Kahit na may challenge, hindi tayo titigil. Mas lalo tayo maglilingkod sa Lord. Nakikita yung stability, nakikita yung growth. Amen? As we labor together, sabi mo nga, together. As we labor together, we contribute to God's expanding kingdom on earth. Ayun yung maganda eh, pag sama-sama, naglilingkod sa Lord, napapadali. Tama po? Napapadali. May taga-lista, may taga-usher, may taga-praise and worship. Imaginein mo kung isa lang. Siya na yung pupunta sa lista, ganyan. Siya na yung mag-entertain, dito ka upo. Siya pa magpe-praise and worship. Siya pa magtuturo. Pagkatapos, ang hirap nun. Kaya sa mga sa mga videographer, photographer, grupo yan, di ba, brother, Dream Boy? Brother Fidel.
Grupo po yan sila. Kaya merong nagpipicture, meron din focus sa nagbibideo. Meron pang minsan yung tagahawak ng light o kaya yung reflector, susunod-sunod ng ganyan. No? Iba-iba. May taga-edit din. Iba-iba po sila kasi hindi kaya ng isa yan. Grupo. Sabi, as we labor together, habang tayo po'y sama-sama na naglilingkod sa Lord, ano nangyayari? Na-expand yung kingdom ng Lord sa mundong to. Lumalawak yung kingdom ng Lord. Natataniman yung mundong ito ng kingdom ng Lord na salita ng Panginoon. Mas nagiging mabilis maikalat yung word ng Panginoon. By nourishing one another in faith, we help each other grow into a strong pillar of His church. Palakpakan natin ang Diyos. No? Kung tayo po'y sabay-sabay, sama-sama na lumalago, ano nangyayari? Tumitibay po ang church. Lumalago ang church. Kung pare-parehas po tayong maglilingkod sa Lord, kung pare-parehas tayong maiinit sa Panginoon, napakabilis ng paglago ng church. Napakabilis mai-advance ang kingdom ng Panginoon. Amen. Pero kung pare-parehas din po tayong tamad at hindi kikilos, hindi lalago ang gawain ng Panginoon. Tayo rin mismo hindi lalago. Kaya sabi mo sa katabi mo, kasama kita sa paglilingkod sa Lord. Amen? Magkakasama tayo as members of God's family. Sabi mo, we are God's family. Amen. We are called to embrace one another. Working together allows our strength to balance one another's weakness. Kapag tayo daw po ay kumikilos together, magkakasama together, sabi, yung weakness ng isa't isa, kasi naniniwala tayo may weakness ang isa't isa. No, yung weakness ng isa't isa, ano daw po nangyayari? Nababalansin, nahahawa na doon sa strength na meron yung isa't isa. Amen. Sabi, it's not a solo journey. Yan, sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Magkakasama tayo sa gawain ng Lord. Amen. Magkakasama tayong lalago, magkakasama tayo magpapalalim sa Panginoon. Tignan po natin itong illustrate na ito. Asan ang teamwork dyan, kapatid? Kawawa naman yung nasa unahan. Kawawa naman to. O, parang alam mo yon, sino po dito pwedeng magbuwis ng buhay? Kawawa. Alam mo yon, walang teamwork. Parang sige, iyaan mo na siyang malaglag. Yan yung mga walang teamwork. Tingnan mo rin sa dulo. Ganun din. Pero tingnan mo yung sa gitna. Walang maiiwan sa atin. Walang malalaglag. Sabay-sabay tayong makakatawid. Ganun kahalaga ang teamwork. Tingnan mo ito. Sabi, what you accomplish alone. Kung ikaw ay mag-isa lang at pinipili mong i-isolate ang sarili mo, kaya ko to, ako na lang. Ano nangyayari? Ano na-accomplish mo? May ma-accomplish ka. Pero hindi ganun karami. Pero tignan mo naman to, what you accomplish together. Mas marami kang pwedeng makuha, mas mataas yung pwede mong makuha, mas marami at mas mabilis. Bakit? May katuwang ka. Amen? May katuwang ka. May nananalangin para sa'yo. May tumutulong sa'yo. Amen? Ganun kahalagahan ng partnership, teamwork in faith. Sabi, honor God's role as the builders. We must remember that while we labor, God is ultimately in control. Kailangan natin maunawaan na habang tayo man daw po'y naglilingkod sa Lord, maunawaan natin na si Lord is in control. Amen? Alam ng Lord ang nangyayari. He is the builder. Amen? Kaya imposibleng hindi alam ng mga kontraktor, hindi alam ng mga engineer. Lalo na kung sila'y nag-build.
Parang naalala ko po kahapon, nagkaroon kami ng prayer walk. E di nagtingin na rin kami, may nakita kami mga for rent. Tapos ang naabutan namin doon yung mga trabahador. Tinanong ko si Kuya, Kuya, kayo ba naggawa niyan? Opo, kami po naggawa niyan. Kaya alam nila din. Tama po ba? Kung sino nagawa, alam nila. Alam nila yung itsura, alam nila yung loob, alam nila kung ano, saan, o ganun man. Kung ano man po, kasi sila yung builder. Even si Lord. If we are God's building, at si Lord ang ating builder, God is in control. Alam ng Lord yung nangyayari sa'yo. Alam ng Lord na kaya mo. Amen? Alam ng Lord na kahit pag may dumating pagsubok, alam ng Lord na kaya mo yan. This means relying on His wisdom to shape our paths and decision. Acknowledge that outcomes do not solely rest on us. But, ano daw po sabi? Instead, we honor God in the process. Si Brother Bubot, dumaan sila sa process. Pero makikita mo naman ngayon, nagpatuloy. By doing so, sabi, we'll cultivate patience and resilience. Kailangan natin yan. Sabihin mo nga, patience, resilience. Kailangan natin yan. It reminds us that even in moments of struggle, pinapaalala sa atin na kahit sa time na tayo may problema, pagsubok, struggle, God is constructing something beautiful, layer by layer. Alam mo yun, may ginagawa ang Diyos, may inaayos ang Lord, may kinoconstruct ang Lord. Alalahanin mo sa kabila ng pagsubok, merong inayos ang Lord at inaayos sa'yo. Pinapaganda ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, pinapaganda ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Recognize our shared purpose. Ito, mahalaga. Understanding that we are workers together. Sabi mo nga, we are workers together. Amen. Tayo po yung mga worker ng Panginoon. Leads to a shared sense of purpose that can energize our effort. Yung anointing na meron si Sister Lisa, sinishare niya. Yung anointing na meron naman Sister Esther, sinishare din niya. Kay Brother Gian, sinishare niya. Si Sister Jenny Rose, sinishare niya. Sister Nina, Sister Annabel, lahat tayo. Amen. Hindi lahat tayo, accountant. Ba kung anong mangyari pag... no? Hindi tayo lahat Kung tayo po puro accountant, magbibilangan daw tayo lahat. Hindi lahat ginawang gano'n na magaling sa numbers, mahusay sa numbers. May iba sa atin, mga professional teachers. Iba-iba. May iba sa atin, beauty and brain. Wow naman. Parang ayaw niyo umamin dun Sabi, when we unite our skills and talents, we amplify our impact. Pag sinabi po nating amplify, katulad ng amplified version ng Bible, mas, alam mo yung mga amplified, para ginagamit po yan sa mga, sound system. Meron tayong amplifier para lumabas yung totoong tunog pa niya. Matulungan pa yung totoong tunog pa niya. So sa amplified, pag sinabi nating amplified version, kapag nagbasa po kayo ng amplified, pag nakalagay doon love, meron pa siyang open and close parenthesis na kung ano yung sinasabi doon patungkol sa love na yun. Ina-amplify pa siya. So sinasabi dito, we amplify our impact. Kung tayo daw po may pagkakaisa, ginagamit natin yung skills, talents, gift ng Panginoon sa atin, matindi yung ating impact. Recognizing our calling reinforces collaboration and creativity. Lumalabas yung creativity. Making our work not just a responsibility, ano daw po, but a joy. Sabihin mo nga, joy.
yung pagkilos o yung service mo sa Panginoon, paglilingkod mo sa Panginoon, hindi lang yan nakalagay sa isip mo na responsibilidad ko na naman to, responsibilidad. Hindi, nagiging joy sa iyo yan. Amen. Nagiging joy sa atin. Bakit? Gumagaan kasi. Kung together po tayo, lahat tayo, sinishare natin, yung talent natin, yung gift ng Panginoon, gumagaan at gagaan. Basahin po natin, Ephesians chapter 2, verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Ang ganda po nito, sabi, God prepared beforehand. Inihanda na po tayo ng Panginoon. Kaya kapatid, inihanda ka na ng Lord. We are His workmanship. Si Lord ang gumawa sa atin. Si Lord ang lumikha sa atin. Kilala tayo ng Diyos. 1 Corinthians 12:4-5. Sabi po, now, there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. Iba-iba yung anointing, iba-iba yung talent, iba-iba yung gift, pero iisa lang po yung ating pinaglilingkuran. Amen, si Lord lang. Basahin natin to, 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build. Hallelujah. Ito yung kailangang makita ng Lord sa loob ng church. We encourage one another and we build each other up. Hindi po down. Kundi tinutulungan natin ang isa't isa na siya'y mas lalong lumago sa Panginoon, lumalim sa Lord. Hindi mo kaiinggitan yung kapatid mo sa Lord. Matutuwa ka kapag nakikita mong may ministry siya. Matutuwa ka kapag nakikita mong napopromote spiritually. Pati physically, nakikita mo, aba, pinagpapala, matutuwa ka. Kaya sabi, we encourage one another and build each other up. In 1 Thessalonians or Thessalonica, basahin po natin 1:3, 1-3 fire. Mga kapatid, nararapat lamang na kami ay laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lalong lumalago at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo ay sumasagana. At ito rin ay sumasagana sa lahat para sa isa't isa. Amen. Sabi ni Paul, gusto niya magpasalamat sa Lord. Sabi niya, at nararapat lang talaga magpasalamat sa Lord. Yung makita niya, yung mga kapatid niya sa Panginoon, lumalago ang pananampalataya. Lumalago rin yung pag-ibig. At ano daw po? Pag-ibig sa isa't isa. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Nakita niyo po iyan sa kaintayan. Ito lang na nailagay ko. No? Kasi gusto ko lang i-share. Kahapon, nabanggit ko nga na ano po si Brother Robert, na ano siya, kalmot ng pusa. At yung kalmot sa kanya po, hindi lang po guhit. Ay, grabe po. Nakita ko si Pastor Jones, biglang umalis. Tapos pagdating niya, may gamot na, meron ng ano, ang tawag dito, yung bandage, may mga ganun na. Inaano niya. Sabi ni Brother Robert sa kanya, ay, oo nga pala, doktor nga pala si Pastor. Doktor nga pala si Pastor. Salamat, Pastor. Sabi niya, habang inaayos ni Pastor, nililinis ni Pastor. Sabi niya, wala kasing gumagawa sa akin nito. Parang nakakatagos sa dibdib. Ilang beses niya sinabi na, wala kasing gumagawa sa akin ito kasi pagdating po namin, nakita namin, nakatape. At may scotch tape pa. No? Tapos nung inaano siya ni Pastor, ni Dr. Pastor, niya, salamat Pastor. Nag-aayos ako, nakatingin lang ako. Pasalamat siya ng pasalamat. Sabi niya, walang gumagawa sa akin nito. Sabi ko, salamat sa Lord at ang asawa ko ay ganun. Wow, libre.
May tiyanggi pa naman dyan. No? Pero nagpapasalamat ako sa Lord nung tinitignan ko. Yung maisip at mabilis na aksyon na gano'n para sa kapwa mo. Gano'n yung gustong makita ng Lord sa atin, kapatid. Hindi na kailangan sabihin ng kapwa mo o manghingi yung kapwa mo ng tulong. Kundi ikaw, kapag nalagay sa iyo yung pag-ibig ng Diyos, magiging kusa sa iyo, lumabas yung pag-ibig mo para sa kapwa mo. Imagine mo yung sinabi niya na, wala kasing gumagawa sa akin nito. Binilang pa siya ni pastor ng gamot. Aba, hindi naman niresetahan. Kasi namamagana yung kanyang kapatid. Pero salamat sa Lord, naturukan naman po siya. Salamat sa Panginoon din, kasi sa Kainta, mga libre pala yung mga ganyan-ganyan. Ang mahal po ng turuka. Mahal. Pero libre. All glory to God. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you po, Lord. Sabi, as we engage in different areas of life, whether it be on our neighborhood, baka may kapitbahay ka nangangailangan ng tulong, kahit na medyo yan. Sabi, neighborhoods, families, or church, we should remember that our impact can be significant. Napakahalaga. Amen. Yung ginagawa mong tulong sa kapwa mo, kapatid, sabi nga, wag mong maliitin or i-underestimate yung smallest thing na ginagawa mo para sa kapwa mo. Aba, sabi dito, every small action matters. Every small action matters. Yung bigyan mo yung kapwa mo ng tubig. Sa Lord, sabi sa Bible, si Lord ang binibigyan mo ng tubig. Kung ano yung gawin mo sa kapwa mo, sabi, kay Lord mo ginagawa iyan. It's in our shared effort that we display the magnificence of God's kingdom on earth. Amen? Sa tulong mo, sa tulong niya, sa tulong nila, sa tulong sa isa't isa. Sabi nga po may expand yung kingdom ng Panginoon. Amen? Palakpakan ng Lord. Palakpakan po natin ng Lord. Mas nagiging mabilis yung paglago. Let us never forget the roles we play in God's grand plan. He is our master builder. Amen? He is our master builder. Kilala ka ng Diyos, kilala tayo ng Panginoon, alam ng Lord yung weakness mo, alam ng Lord yung strength mo. Bakit? Siya yung nag-build sa atin. Siya yung nag-create sa atin. Kaya ano nangyayari? Nakikita, growth and stability. Sabi, He is our master builder, and together with Him, we will accomplish, ano daw po? Great things. Sabihin mo nga, we will accomplish greater things, kapatid. Mas matindi pa. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you po, Lord. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Nire-remind tayo ng Panginoon. Kamusta yung talent mo? Kamusta yung gift ng Lord sa'yo? Kamusta yung anointing mo? Ginagamit mo ba yan for His glory? Sinishare mo ba yan to advance His kingdom? Ginagawa ba natin yung part natin as kapatid sa isa't isa, bilang anak ng Panginoon? Sabi nga po it is not a solo journey. At ito pong ginagawa natin para sa Panginoon. Sabi, the small thing, it matters pagdating sa Lord. Kahit yung simpleng ginagawa natin sa Lord, mahalaga po iyan sa Panginoon. Gusto natin lumago ang church?
Gusto po natin lumago. Gusto natin lumago, mga kapatid sa Panginoon. Gusto natin lumago yung gawain ng Lord. Kapatid, paggamit tayo sa Lord. Maglingkod tayo sa Panginoon na sama-sama po. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Lord, wala po kaming ma-accomplish kung mananatili sa aming isipan, sa aming puso, na kami ang mangunguna sa aming buhay. Sa oras na ito, Lord God, we want you, Lord, to be our master builder. Katulad ng sinabi niyo po in your word, that we are God's field, we are God's building, declaring for growth and stability sa bawat isa sa amin, O Lord God. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa inyo. Pinagkakatiwala po namin, Panginoon, ang bawat isa. Maging ang gawain ng church sa inyo. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin mightily, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa bawat anointing, gifts, talents, Lord, na sinishare ng bawat isa at pinapagamit po para sa inyong glory. Declaring, O Lord God, that we will accomplish at mapufulfill yung purpose sa church, maging sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Salamat po. At dinideklara po namin mananatili, Lord, sa aming buhay. Mananatili po kaming light and salt ng mundong ito, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po sa glory niyo. Salamat po sa pag-ibig niyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya. We honor you and we bless you, Lord Yeshua. We bless you, Lord God. Thank you po, Panginoon, sa inyong kabutihan. We give you all the glory and praises, Lord God, in Yeshua's name. Amen. Thank you po, Lord.